Nag-umpisa ang kwento sa isang makapangyarihan na hari na pinangalanan bilang King Gray. Pagbukas ng kanyang mga mata ay nakita niya ang isang lalaki at babae na tinatawag siya bilang Arthur at napapaisip kung muli siyang nabuhay sa katawan ng isang sanggol pagkatapos mamatay. Hindi niya inaakala na pagkatapos ng marami niyang tagumpay sa buhay ay napunta siya sa katawan ng isang bata. Sa bagong mundo ni Arthur ay nakita niya ang kakaibang kapangyarihan na ngayon niya lamang nakita sa buong buhay. Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan, pinagpatuloy niya pa rin pagmasdan ang kapaligiran at napansin na ang mundong ito ay pinapayagan ang kahit sino na humawak ng armas, ibig sabihin ay mataas ang tsansa ng panganib kaya kailangan niyang makakuha ng kapangyarihan sa mabilis na paraan. Pagkatapos bumalik ng kanyang ama sa pagtatrabaho kasama ng kanyang mga kagrupo ay oras na para kay Arthur na matulog. Sa mga nagdaan na araw ay patuloy ang mga pagkabigo ni Arthur ngunit para sa kanya na ang ganitong klase ng kapayapaan ay hindi masama dahil noong isa pa siyang hari ay marami siyang pinapatay pati sa pagtulog. Habang pinagmamasdan nila Alice at Ray si Arthur ay namangha sila nang nagawa niya ng gumapang ng mag-isa at tignan ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Lumipas na ang ilang mga buwan ay hindi pa rin sanay si Arthur sa bago niyang pangalan. Dumating ang kinagabihan ay pinatulog na ni Alice si Arthur ngunit biglang gumising si Arthur para magbasa ng libro ng walang nakakaalam, dahil ang kaalaman ay kapangyarihan, nagawa niya ng kunin ang bagay na matagal niya nang gustong makuha, at ito ang impormasyon tungkol sa bago niyang mundo, Dekaden, ang kontinente kung saan siya isinilang ay binubuo ng 3 kaharian. Eleanor, ang kaharian ng elves ay matatagpuan sa dulo ng kagubatan, Darv, ang malawak na kaharian sa ilalim ng lupa at bahay ng mga dwarves, Sapin, ang kaharian ng mga tao at ang pinakamataong rehiyon, ang dati niyang mundo at ito ay parehas ng sistema ngunit ang trono dito ay minamana at hindi sinasakop. Kumpara sa dati niyang mundo ang mundong ito ay underdeveloped at ang dahilan kung bakit ito ay kulang sa teknolohiya ay dahil sa magic. Sa dati niyang mundo ay meron silang tinatawag na ki na ginagamit ng mga practitioners para palakasin ang kanilang katawan at mga armas. Sa mundong ito ay may kaparehas silang puwersa na tinatawag bilang mana, pero ang ki ay matatagpuan lang sa loob ng katawan habang ang mana ay matatagpuan sa kanilang paligid. Sa 100 ay isang bata lang ang nagtataglay nito at ang mana ay maaring gamitin sa iba't ibang paraan. Ang pinakakaraniwang paggamit nito ay augmenting at conjuring. Ang augmenting ay pinapalakas ang katawan gamit ang mana at binibigyan sila ng lakas, depensa at agility, ngunit ang kanilang kahinaan ay ang limitadong distansya. Ang conjuring ay naglalabas ng mana sa labas ng mundo at pinapayagan silang gamitin ito sa kanilang kagustuhan. Ang nanay ni Art ay isang deviant. Sila ay kakaibang klase ng mage dahil kaya nilang gumawa ng kakaibang restorative mana. Ayon sa libro na ito, nangyayari ang unang awakening ng mage sa pagitan ng pagbibinata hanggang sa pagiging binatilyo. Kapag ang kanilang mana core ay lumiliwanag, ang mana core ay tunog walang kabuluhan kaparehas ng key center ng dati niyang buhay. Para makabuo ng key center ang mga bata ay tinuturuan mag-meditate at pakiramdaman ang fragments ng key sa loob ng kanilang katawan at pagsamahin ito sa iisang lugar. Kasama ng kanyang kaalaman sa dati niyang buhay ay napapaisip si Arthur kung magagamit niya ito bilang kapangyarihan. Sinubukan itong gawin ni Arthur at nang malapit niya na itong magawa ay biglang dumating si Alice upang kunin siya. Habang tinitignan ni Alice si Arthur ay napansin niya ang kakaibang bagay at napapaisip si Arthur kung nahuli siya ng kanyang nanay. Sa kabutihang palad ay tae lang ang naramdaman ni Alice kay Arthur kaya kaagad niya itong kinuha para palitan ng damit. Ayon kay Arthur na magsisimula na siyang maglakbay at maging pinakamalakas na mage sa mundong ito. Pagkalipas ng 2 taon ay sigurado na si Alice na ang kanyang anak na si Arthur ay mas gustong pumunta sa mga armas kesa sa mga laruan. Minsan ay nahuhuli niya itong palihim na pumupunta sa aklatan. Alam niyang si Arthur ay mahaharap sa gulo paglaki kaya kailangan niyang maging mahigpit at maaasahan na nanay. Hindi dahil hindi niya maaasahan si Ray pero nahuli niya itong tinuturuan si Arthur na makipaglaban kahit kakatapos niya lang matutong maglakad. Sa pagpunta ni Arthur sa bayan ay nakakatanggap siya ng mas maayos na impormasyon tungkol sa mundo dahil nalalaman niya ang level ng technology sa klase at kalidad ng mga armas. Bukod pa dito ay nakita niya rin ang iba't ibang klase ng likido na ibinebenta ng legal, at huli ay nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ng personal ang magic na mahalaga para sa kanya. Habang bitbit ni Alice si Arthur ay sinabihan niya ito na naging masaya siya noong nahuli niya siyang nagbabasa ng libro at kumikinang na mata tuwing lumalabas sila ng bayan at sa tingin niya na dahil ito sa dugo ni Ray, sa tingin rin ni Alice na balang araw ay gusto niyang makita ang mga bagay na hindi niya pa nakikita sa mundo. Pero para kay Alice na mas mabuti kung pipiliin niya ang payapang daan,
Habang pinagmamasdan ni Arthur ang kanyang ama na nang sasanay sa likod ng kanilang bakuran ay nakita niyang pinalutang nito ang mga maliliit na bato na ipinagmalaki sa kanya, ngunit para kay Arthur ay mas mabilis pa kung gagalawin niya ang mga bato gamit ang kamay. Sa sumunod na pinakita ni Ray ay napagtanto ni Arthur na isa siyang augmenter at sinabihan na siya ng kanyang nanay na oras na para matulog, ngunit nagpumilit si Arthur na magbasa ng libro at nagmakaawa sa kanyang nanay. Sa huli ay walang nagawa ng kanyang nanay at hinayaan muna siyang magbasa ng libro. Sa loob ng 2 taon na kaalaman at karanasan ay naglaan siya ng madaming oras para pagalawin ang libo-libong maliliit na fragments ng mana sa loob ng kanyang katawan at pinagtitipon malapit sa kanyang tiyan. Ngayon ay alam niya na kung bakit inaabot ng pagbibinata ang iba para mag-form ito ng natural dahil ito ay isang mahirap na gawain para sa katawan at isip. Habang nasa labas ang nanay at tatay ni Arthur ay nagulat ito sa malakas na pagsabog at pagsunog ng kanilang bahay. Agad naman prinotektahan ni Ray si Alice pero si Alice ay hindi mapakali dahil si Arthur ay nasa loob ng bahay. Agad-agad tumakbo si Ray sa loob ng bahay para tignan si Arthur ngunit hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita at sinabihan si Alice na ang kanilang anak ay meron ng mana core. Habang nagsasaya si Arthur sa bago niyang nakamit na kapangyarihan ay hindi niya napansin na malapit nang bumagsak ang kisame ng kanilang bahay at napapaisip kung dito na siya mamamatay. Ngunit ilang saglit ay bigla siyang niligtas ng kanyang mga magulang at napagtanto ni Arthur na ito ang gampanin ng isang magulang. Sa kabila ng pagiging royal servant ng isang lalaki ay nagtangka siyang kunin ang ulo ni King Gray, batay sa batas na isa itong matinding krimen na kinakailangan ng agaran na parusa. Ngunit bibigyan siya ng council ng awa upang bumalik sa kanyang bayan kasama ng kanyang pamilya. Nagsabi ng totoo ang lalaki na sinubukan niyang patayin ang hari ngunit nagmakaawa siyang wag isali ang kanyang pamilya dahil kapag bumalik sila sa kanilang bayan ay mas marahas pa sa kamatayan ang naghihintay sa kanila, ngunit hindi na siya magrereklamo kung siya lamang ang babalik at hindi kasama ang kanyang pamilya. Nagmakaawa siya kay King Gray na iligtas ang kanyang mag-ina sa parehong kapalaran. Sinigawan siya ng council na wala siyang pakundangan sa harap ng hari at sinabi na nakapagdesisyon na ang council sa magiging parusa. Habang nagmamakaawa ay bigla niyang narinig ang tunog ng sword at nanlambot nang nakita niyang namatay ang kanyang pamilya sa kamay ni King Gray. Hindi inaakala ng council na papatayin sila mismo ng hari sa sarili niyang kamay ngunit isa para sa kanila na isa lamang itong awa. Mula sa mga luha na pumapatak sa mata ng lalaki ay nagpasalamat pa rin siya kay King Gray. Hindi nagtagal ay nagdesisyon na si Ray na pwede na siyang makipaglaban at binigyan siya ng gloves para sa kanyang ikatlong kaarawan ngunit mas pinili ni Arthur ang wooden sword. Ayon kay Arthur na kapag gagamitin niya ang gloves sa maliit na katawan ay kaagad siyang mamatay bago pa makalapit sa kalaban. Sa una nilang pagsasanay ay napansin ni Ray na maganda ang pinapakita ni Arthur kaya gumamit siya ng mana. Ngunit sa kasamaang palad ay gumamit rin si Arthur mana at tinalo si Ray ng walang kahirap-hirap. Habang sila ay kumakain ay sinabihan ni Ray si Alice na oras na para kumuha sila ng mentor para kay Arthur dahil bilang isang 4 na taong gulang ay isa siyang prodigy at sa tingin niya na nalilimitahan nila ang potensyal nito. Hindi pumayag si Alice sa naging desisyon ni Ray hanggang sa patuloy silang nagtalo kung ano ang gagawin nila sa hinaharap ni Arthur. Sa huli ay nakisali na si Arthur sa kanilang pag-uusap at tinanong kung bakit hindi na lang silang dalawa ang sumama para humanap ng kanyang mentor. Natawa na lang silang dalawa dahil hindi nila naisip ang bagay na yun at nakapagdesisyon na sila na pumunta sa Zyrus City. Kinabukasan ay nakita ni Arthur ang Twin Horns na kagrupo noon ng kanyang magulang. Pinakilala ni Ray si Arthur sa mga kaibigan niya na si Adam Krenz na isang augmenter at gumagamit ng spear, si Angela Rose na isang conjurer at gumagamit ng wind magic, si Durden Walker na isang conjurer na gumagamit ng earth magic, Jasmine Flamesworth na isang augmenter at gumagamit ng dual daggers, at ang huli na si Helen Shard na isang augmenter na gumagamit ng magic archery. Pagkatapos nilang ipakilala ang kanilang mga sarili kay Arthur ay sinimulan na nilang umalis para pumunta sa Zyrus City. Gamit ang kanilang karwahe ay napansin ni Arthur na ibang-iba ito kumpara sa nakaraan niyang buhay at hindi na rin siya makapaghintay na makapunta sa Zyrus City. Ngunit bago mangyari ang lahat ng yun ay kailangan nilang pagdaanan ang matinding problema dahil ang mundong ito ay hindi ligtas. Habang nagpapahinga ay nakita nila ang isang grupo ng mga lobo na handa ng umatake at gawin silang pagkain. Kaagad namang sumugod si Jasmine at isa-isa silang pinatay ng walang kahirap-hirap. Ganun rin ang ginawa ng ibang miyembro sa mga lobo at dito ay nakita na rin ni Arthur ang kanilang mga kapangyarihan. Pagkatapos ng ilang oras ay dumating na ang gabi at sinimulan na nilang kumain. Habang kumakain ay napansin ni Arthur na iba ang kinikilos ng kanyang nanay at nagtataka kung ano ang meron sa kanyang katawan.
Napansin ni Alice na nagkaroon ng sugat si Ray sa naging laban kanina kaya kaagad niya siyang pinuntahan para bigyan ng lunas ngunit bago niya gamitin ang kanyang kapangyarihan ay tumayo ang mga miyembro ng Twin Horns para bantayan ang paligid. Dito ay nakita ni Arthur ng kapangyarihan ng kanyang nanay na magpagaling at isang espesyal na mage na tinatawag bilang emitter. Ngunit ang kanilang kahinaan ay wala silang combat power kaya madali silang matarget ng mga kalaban. At ang dahilan kung bakit nagtago sina Alice at Ray sa malayong lugar ay para itago ang kanyang kapangyarihan sa mga tao. Bago tuluyang matulog ay nagpaalam si Adam kay Ray kung maaari niyang hiramin si Arthur para magpapawis. Habang naghahanda sa isang tunggalian ay napansin ni Arthur na nag-aalala silang lahat ngunit wala silang balak na pigilan si Adam. Nagtataka si Arthur kung nakalimutan na nilang lahat na isa lamang siyang 4 na taon, gayunpaman. Hindi na rin makapaghintay si Arthur sa kalalabasan ng laban dahil gusto niya rin makita kung gaano na siya kalakas. Napansin ni Arthur na gustong tapusin agad ni Adam ang laban nang nakita niyang gumamit agad ito ng mana kaya hindi na rin siya nagaksaya ng oras at nilabas ang sariling mana. Kaagad sumugod si Arthur para kunin ang kalamangan sa kanilang agwat at biglang nagulat si Adam nang biglang nawala sa kanyang harap si Arthur at nag-teleport sa kanyang likod. Sa patuloy nilang paglalaban ay nagawang makasabay ni Arthur sa lakas ni Adam. Hanggang sa pinatalsik niya si Arthur gamit ang puwersa ng spear na ikinagulat ni Alice kaya agad siyang tinulungan ni Angela para protektahan gamit ang wind magic. Pinagsabihan nilang lahat si Adam na hindi siya marunong magpigil ng kapangyarihan ngunit ang dahilan ni Adam na masyado siyang malakas para sa isang bata at nagtataka kung anong klase ng pagsasanay ang pinagdaanan ni Arthur. Ilang saglit ay biglang lumitaw sa harap ni Arthur si Jasmine upang magtanong kung paano niya nagawang makasabay kay Adam at nagmakaawa na turuan siya. Nakita ni Arthur na ang ganitong ekspresyon ng mukha ay hindi titigil hanggat hindi nila nakakamit ang kanilang layunin. Kinabukasan, sa patuloy ng kanilang paglalakbay ay pinagpatuloy ni Arthur ang pagsasanay ng iba't ibang skill mula sa miyembro ng Twin Horns. Nang narinig ni Jasmine na kaarawan ngayon ni Arthur ay niregaluhan niya siya ng isang dagger at bilang pasasalamat niya na rin ito sa pagtuturo sa kanya. Napansin ni Arthur na naging madikit sila ni Jasmine sa loob ng ilang araw at ito rin ang unang beses nang nakita ng Twin Horns ang ganitong ugali niya. Pagkatapos nilang mag-usap ay tinawag na sila ni Adam na maghanda para umalis, ngunit napansin ni Arthur na biglang nag-iba ang pakiramdam ng kanyang nanay at tinanong kung ano ang nangyayari. Upang hindi mag-alala si Arthur ay sumagot si Alice na okay lang ang lahat. Lumipas ang ilang oras nilang paglalakbay ay biglang tumigil ang sinasakyan nilang karwahe at sumigaw si Helen na maghanda dahil may mga tulisan sa kanilang harap. Hinarang ng mga tulisan ang kanilang daanan gamit ang mga palaso at unti-unti silang pinalibutan upang hindi makatakas. Sinabihan ng pinuno ng mga tulisan ang mga kasamahan na wag saktan ang mga babae at bata dahil mabebenta nila sila sa magandang presyo. Para kay Arthur ay hindi na bago ang ganitong klase ng tao at napagtanto na laging may ganito sa lahat ng mundo. Maya-maya ay inutusan na ng pinuno ang mga kasamahan na simulan ng sumugod at sinabihan ni Alice si Arthur na wag mag-alala dahil magiging mabuti lang ang lahat. Sa kabilang banda ay nagsimula ng bugbugin ni Ray ang mga tulisan at habang muntik na siyang maseksak ng isa sa kanyang likod ay tinulungan siya ni Helen. Sinimulan na rin makipaglaban ng ibang miyembro tulad ni Durden, Adam, at ni Jasmine. Napansin ni Arthur na nasa kanila ang kalamangan pagdating sa individual na lakas ngunit masyado silang marami para manalo. Habang napapagod na sina Adam at Jasmine ay tumalsik si Ray sa karwahe at nagtamo ng matinding pinsala sa kamay ng pinuno ng mga tulisan. Lumabas sila Arthur sa loob ng karwahe para tignan ang kalagayan ni Ray. Hindi pumayag si Ray na tulungan siya ni Alice dahil magkakaroon sila ng problema kapag nalaman nila ang kanyang kapangyarihan. Sinabihan niya na si Arthur na kunin ang kanyang nanay para tumakbo ngunit hindi siya pumayag dahil gusto niya rin makipaglaban. Sinabi ni Ray kay Arthur na gamitin ang kapangyarihang ito na protektahan ang kanyang nanay pati na rin ang bago niyang kapatid na nasa loob ng kanyang nanay. Nagulat si Arthur nang narinig niya ito at naging malinaw na sa kanya kung bakit iba ang kinikilos ni Alice. Wala nang nagawa si Arthur at kaagad hinawakan ang kamay ng kanyang nanay para tumakbo sa mga tulisan. Nang nakita ito ng pinuno ay sinabihan niya ang mga kasamahan na wag silang hayaan na makaalis. Nang hindi nakatingin ang pinuno ay hindi na nagsayang pa ng oras si Ray at kaagad sumugod para umatake. Ngayon ay sisimulan niya nang ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan ngunit ayon sa pinuno ng tulisan na walang saysay ang mga ito. Habang tumatakbo ay dumating sa harap ni Arthur ang dalawang tulisan na kaagad pinatay ni Adam at Jasmine para tulungan sila Arthur na makatakas. Pinatay rin ni Helen ang ibang tulisan na nasa taas para alisin ang balakid sa kanilang daan.
Nakaramdam si Arthur ng kakaiba dahil meron dapat silang 4 na mage ngunit 3 pa lang ang nakikita niya at nagtataka kung nasaan ang isa. Nang sumigaw ang pinuno na kalimutan na ang plano at wag silang hayaan na mabuhay ay napaisip si Arthur kung sino ang kinakausap niya. Mula sa taas ay nakita niya ang pang-4 na mage na naghahanda ng umatake. Alam ni Arthur na magagawa niya itong iwasan gamit ang mana pero ang kanyang nanay ay hindi. Sa huli ay wala nang naisip na paraan si Arthur kundi isakripisyo ang kanyang sarili para protektahan ang kanyang nanay. Ngunit bago tuluyang mahulog ay binato niya ang dagger na may mana string at hinayla sa paa ang mage ng tulisan. Sinubukan iligtas nila Angela at Durden si Arthur sa pagkahulog pero sa kasamaang palad ay hindi umabot ang kanilang skill. Nakaramdam si Arthur ng kakaiba pero punong-puno pa rin ng kasiyahan ang kanyang puso. Sa tingin ni Arthur ay naiintindihan niya na ang sinabi noong ng lalaki na nagmumula sa kanyang puso. Ang dahilan kung bakit tumutulo ng luha ang dalawang mata ay para protektahan ang kanilang pamilya at hindi nila pinagsisisihan na mawala ang kanilang sariling buhay. At nagsisimula lamang silang umiyak kapag hindi na nila magagawang makasama ang mga mahal nila sa kanilang buhay. Masaya na si Arthur na lahat sila ay magiging maayos na ngunit nalulungkot siya dahil hindi niya mararanasan na maging isang kuya.